Dakong alas 4 pasado ng madaling araw, kasabay ng pagbuhos ng ulan at malakas na init ng hangin. Ginising ng sunog ang mahigit sa 300 pamilya ng isang barangay dito sa Metro Manila. Matapos mapatay ang sunog bago mag alas 9 ng umaga, naghanap na ang mga residente dito ng mga gamit na pwede pa nilang pakinabangan mula sa sunog. Sabi nila, mas okay naman nakawan ng paulit-ulit kesa naman sa masunugan. Ito yung bahay nila Kuya Russell. Naalala niyo yung dating tinulungan namin na bulag na nagmamasahe. Ito yung dating tindahan nila eh. Yung tindahan namin, balit nga lang po. Pero okay naman. Tara. Sunog na sunog. Wala talagang natira. Ayun na lang, yung mga bote na lang ng mga soft drinks. Yung pusa. Yung daanan dito na kahoy, nasunog lahat. May ilan-ilang yero pang natira, pero mukhang hindi napapakinabangan. Ito yung unang gabi, katapos ng sunog. Actually may bagyo ngayon eh. Saka grabe yung napinsala dito kung makikita nyo. Sobrang daming bahay yung nasunog. Panistulang ghost town ito matapos ang sunog. Ate, magandang araw po. Nakita niyo po si Kuya Russell, yung bulag po na nagmamasahe? Ay, wala, hindi po. Ay, ganun po. Sige po, salamat po. Okay po. Kuya, magandang araw po. Nakita niyo po si Kuya Russell, yung bulag na nagmamasahe? Nung nakaraan nakita ko nung tumal lang sa ilog eh. Ngayon hindi na. Ay, hindi niyo na ako nakita. Salamat po. Kuya, pwede magtanong? Oh, sige po. Kilala mo yung nagmamasahe ng bulag? Opo. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Baka nandun po sa evacuation center. Ay, ganon. Sige, salamat ha. Oh, sige po. Ito yung evacuation center ng mga kasunugan. Bali, school to, ginagamit lang nila yung mga bawat classroom para may matulugan sila ngayong gabi. At sa mga susunod pang mga araw kasi talagang natupok talaga yung mga bahay nila. Tingnan natin kung ano yung itsura ng loob ng mga bawat classroom at kung ilan yung mga pamilya nandito. So ito yung nasa baba ng mga pamilya. Tutulog sila sa lapag. Wala. Wala. Ako ako masubig. Sabihin ko na kayo dyan. Ano? Magtutoothbrush ka ate? Wala ba CR sa taas? Wala. Ah, wala. So itong CR na to, ginagamit nyo lahat. Opo. Pang babae lang. Pang babae. Dito kayo naliligo, dito kayo nagtutoothbrush. Ngayon lang may drum dito eh. Kanina wala na. Ah, kanina wala. So, pero may tubig? May tubig, nagdala ng tubig. Eh, paano yung gripo? Walang gripo eh. Ah, walang tulo. Pero ang nagdala ng tubig. Wala. Ah, salamat ate. Okay. Sheena, ilang floor to? Tatlo daw eh. Pumunta tayo sa second floor. Ayan. Ito yung second floor. Dito namin sinimulang hanapin ang pamilya nila Kuya Russell. O ngayon talagang hindi na, sumuto doon na sinunoy at bumaba na dyan, nunoy.
Hindi talaga kaya. Baka kako yung apoy, bumaksak yung yero. Kaya pinababas. Hindi na kaya patayin kung kahit maraming tao, hindi na kaya. Ito isa. Dalawa. Bigyan kami. Yun, marami. Puro yun nandun. For families. Ayan, kung makikita nyo, maraming natutulog pa sa hallway. Kasi medyo, at talaga naman palang siksikan sa looban. Hindi po kayo makatulog, Nay? Hindi po. Makikita nyo, may mga baby rin. Actually, sobrang init dito. Kahit may mga bintana, walang ventilation. Yung iba, nakatulog na. Siguro kasi napagod na sa paghahakot ng mga gamit. Dito na rin yung sampayan nila. Oh. Dito sa hagdan, meron din. Napakasigip dito, para silang mga sardinas. Meron din natutulog na lang, nakaupo. Ayan, meron ding asong sama dito sa evacuation center. Ang division ng mga bawat pamilya dito ay yung mga upuan. Sa wakas, nakita na namin dito sa third floor ang hinahanap namin. Ito si Ate Nene, yung kapatid ni Kuya Russell. Yung tinulungan natin yung nakaraang taon. Diba? Isa rin sila sa nadamay dito sa sunog. So ate, anong nasave mo na gamit? Ang gamit lang ng baby doll sa kagalit ko. Saka ibang ventilador. Puro gamit lang na damit. Yun lang. At electric fan. Saka, si Kuya Russell, nasaan? Nasa kapatid ko. Doon muna siya. Nahirapan kasi siya dito. Bali, ilang araw kayo dito mag-stay doon? 3 to 3 days po. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, saan nakatitira? Yun yung hindi pinaganda. Kasi pero kung mayroon ka mag-anak ng mga tituluyan, hindi ko Doon sa pinagsayan ni Kuya. Kaso, hindi pumunta siya. hindi ka siya. Nanan, isip kami dito. Hindi ko na ginising ang nanay niya. Ang importante ay nakita na namin na ligtas sila. Ito si Nen. Isa siya dun sa nasunugan. Nung nagkasunog din, nasaan ka? Patulog ka na ba? O... ano yun eh, nagising. Kasi 4:30 ng madaling araw. 4:30. Ano yun, balita. Ang ano lang narin ko, akala kasi pinag-aaway lang. Kasi nag-aaway yung mga aso, tapos sigaw. Pero wala kami lang narinig na sunog, wala. Doon pagbukas ko ng pinto, laki na ng apoy. Oo, bilis ko na yun. Walang nagbuhos na kapitbahay ng ano? Hindi na nagawa kasi yung paglabas nilang lahat, medyo mataas na yung apoy. Hindi na halos kakayanin. Pero nag-try pa rin silang mag-ano ng tubig. Saan kaya nanggaling yung sunog? Ang sabi kasi, dun sa may nag-aalaga ng baboy. Pagluluto yata ng kain sa baboy.
Tapos hindi niya na, siguro pinipilit niya rin kasi may may naging na-choose yung niya. Siguro pinipilit niya rin patayin yung para hindi na makikaya lang. Siyempre, puro kahoy din yun. Bakit kaya hindi naagapan yung sunog? May truck ba ng bumbero o hindi ka kasya? May dumating kaya talagang hindi kasya sa loob. May hindi agad malaki na apoy bago dumating yung mga... Pero doon sa bahay mo, kasya ba yung truck mo? Hindi, kasi mag-choose kita. Parang may dalawang tao lang. Ay, ito. Nalabas na lahat ng gamit mo? Hindi naman lahat. Kasi hindi na kailangan. Kasi dalawang bata kasama natin. Salamat May aso din Oo. Ayan, pumapagyo ngayon dito sa Pilipinas. Mag-order kami na 3 kalahating kabang bigas para sa mga sunugan. Mamaya, ayan, ipapak namin. Yan. Tapos sa aming mamili, meron ng plastic, tapos yung 3 kalahating kabang bigas, tsaka yung mga groceries. Mag-start na tayo mag-pack. Siyempre, hindi natin matatapos ipak to kung wala tayong kasamang mga volunteers. Yan, oo. Ito si Ate Ami, ang kanyang anak, si Mama Connie, tsaka syempre si Baby Gio. Yan, okay, simulan na natin. Oo. Sige na. Para sa bayan! Ganon. Para matapos itong pamigay natin. Ate Ami, isa-isa. Isa-isa? Oo. Isa-isa na ganyan. Hichay! Ayan, ginugupit na yung mga gatas. Ayan, si Paul naman abala sa kaliwa-iwalay ng mga training na kape. Sa isang plastic, merong bigas, delata, kape, gatas, saka mga noodles. Ayan, nakapak na lahat. Kompleto na yan, Paul. Ted na. Pumayat ka. So, ayan na. Yung mga nakasako at nakakahon, ano na yan, sama-sama na. Per room na yung... merong iba na dagdag, 2 room number 9 kasi maraming pamilya na yun Pero ganun pa man, may mga dinagdag kami dyan sa mga kahon at sako na yan para kung sakaling meron pang madagdag na mga evacuees, may mabigay tayong tulong. Dala na namin yung mga relief goods. Papunta na kami doon. Dala namin yung 2 tricycle. Dinaanan din namin ang mga order namin ng mga tubig. Kasya ka pa dyan? Oo. Tali na lang sa taas. Ano mo kasama kuya mo? Dali. Ano, Paul? Paul na. Huli nga rin tumulong sa atin Tapos na? Tapos na? Oo.
Lahat Yung sakto. details na nakuha mo sa kada kwarto, pakilabas na. Pwede ba dalawa? Okay ba yan? Hoy! Hindi na po kami makasama. Thank you. Salamat po. Okay. Taas tayo? Oo. Bali, ilan ang ano nito? Ano isa pa? Call me anytime. Isa pa. Isa pa daw. Halika, buhatin mo ako. Salamat po. Unahin natin muna yung unang kwarto. Yes, boss. Hello po, maraming salamat po. Bali, galing po yan sa kaibigan natin na sa Amerika. Salamat Mark po. at si Macarena po. Maraming salamat po sa inyo. Tulong nyo. Ito naman tayo sa kabilang kwarto. Sa second floor. Ito yung dalawang nabuhat sa atin. Hindi lang din sila sa pamilya sa ng kwarto. Kaya salamat sa pagtulong sa pagbuhat. Tahimik ko kayo. Dito po kayo. Dito po kayo. Yung mga may bottle water ang bigyan mo. Salamat. Bote. Kaya isa tinapon. Ayun na. Isang bote mo. Umari bote lang ang bibigyan ko. Asan lang wala ko. Meron po kami yung dalawang kunting pamulong. Galing sa mga kaibigan natin. Salamat po. Tapos yun sa likod yan. Dito tatlo, tapos bigay mo yung isa doon. Eto ka. Isa dito kay kuya. Kuya. Ito to yung natutulog. Meron pa isa dyan. Doon mo lagyan mo di sila. Salamat po. Hindi naman i-disclosure pa tayo. Kuway. Salamat din po. Sige po, salamat po. Tapos na pumila ka na. Akala ko present ka na. Ang tao ka nila. Ayaw pila kami. Tutulog ka kami. Ano na po kayo? 79. Saan po kayo nakapunta? Dito. Dalawa kayo. Abutan namin kayo mamaya ng kunting tulong. Opo. Salamat. Dito sa kwarto na to, nung nagpunta kami, 10 pamilya lang. Ngayon 11 na, kaya nadagdagan sila ng isa. Bawat isang pamilya, dalawang tubig. Tapos, abot ko na lang sa'yo. Ikaw ma. Ikaw. Ano tayo? Kaya pulin mo pag tumakbo. Ano ang bal? Dalawa? Ay, wala na.
Naka-video kayo. Mabigyan ka rin. Hindi po sa amin ang galing yan. Sa kaibigan namin nasa Amerika. Sala si Ma'am Rhea. Maraming salamat sa iyo, Amerika. Thank you. Welcome po. Thank you. Konting tulong lang po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Salamat sa tulong. God bless po sa inyo lahat. God bless po. Thank you po. Welcome po. Tayo. Thank you po. Thank you. Naman kami 30 Salamat dito. Mas maganda pa sa'yo. Pipilit pa ako. Hanap lang. Ayun po yun. Thank you po. Ayan si Nanay Paul. Yung si Nanay. Kaya mo ba ate? Salamat. Marami. Akala ko nakulong mo ako. Sabi ko sa inyo, di ba bibigyan ko kayo? Ay, salamat lang ha. Hindi ka mamaya mag-makeup ka. Tapos na. Unang gabi pa lang, pwede na ako ito na yung susunod. Ito na yung last na kwarto na pupuntahan. Bali, nabigyan na lahat. Ito na lang. Thank you po. Labas mo na, labas mo. Si ate ka rin. Ay. Si ate. Tsaka yung naka-blue. Parang JJ Mars na tayo. Oo ba? Siya naman pala. Si... Maraming salamat po sa inyo. Basta ito? Sino kasama mo dyan ate? Thank you so much. Thank you po. Thank you. Actually, nadagdagan sila eh. Siguro mga 200 families na dito yung mga nakatira. Kaya medyo masikip na yung mga kwarto. May mga natira pa sa mga pinamimigay namin. Kaya binigay namin ulit sa ibang pamilya. 150 na bahay ang nasunog. Kaya yung ibang mga biktima ng sunog ay nagpasya na lang. Nasa kamag-anak na lang pansamantalang manirahan.
Kumanda-ganda lang ang panahon ay kailangan na nilang lisanin ang evacuation center na ito. Dahil ginagamit itong classroom ng mga estudyante dito sa public school. Kung saan sila titira, wala pang nakakaalam. Sana lang. Asan na? Ayan, tapos na. Nabigyan na natin first floor hanggang third floor. Babalik na lang tayo ulit kasi parang dumarami sila bawat araw eh. Anay! Kuya Russell! Patingin-tingin ka. Ako po si Ichi. Naalala niyo pa ako? Kuya Russell, ano ginawa niyo kung ano? Sana? Ano ginawa niyo ng isda? May sunog. Anong ginawa mo? Lumabas ako ng bahay eh, siyempre. Umuulan pa nga nun eh. Nang paglabas ko ng bahay, marami nagtatakbuhan. Ginawa ko, nagpunta ako sa lola ko nung doon nag-stay mga 30 minutes. Nung mag-stay ko doon 30 minutes, nung nararamdaman ko na yung malapit na yung apoy, tumalon ako. Buti na yun, binagsakan ko tubig. Hindi. Tumalon po kayo? Oo. Tumalon daw po si Kuya Russell sa tubig. Tumalon talaga siya sa tubig kasi ang sabi niya bakit ano yun, mainit kaya tumalon sa tubig. Pero kung hindi siya tumalon, sunog siya. Ganun po. Abot yung bahay eh. So, yung sabihin, una niyong sinave si Kuya Russell. Oo. Tinabi niyo muna siya para... Tinabi ko sa kabila. Yung tinabihan ko naman pala, inabot din ng apoy. Tapos nang abutin siya ng apoy, tumalon siya sa ilog. Wala naman po siyang sunog, ano po? Wala naman, pero nasugat yung ating sugatan lang. Kaya si Russell, wala nang mamasay, wala nang hanap buhay kasi ang kanyang mamasay nasunog na, wala na mga taong nakatira. Pati tindahan namin, ubos, wala na kaming pangkabuhayan. Ni Panty, wala talaga akong nakuha, wala talaga akong nadampot, wala talaga. Kahit ano, dire-diretso alis kami. Kasi nandiyan na yung sunog. Malapit na hinahatag ako ng mga tao, huwag ka nang bumalik dyan, huwag ka nang bumalik. Alam mo yung sa totoo lang yung sultong Panty, isa lang. Una, kami lang nandito, yung asawa ko nasa isa kong anak. Kasi kagagaling lang namin ng ospital, na-stroke, kalalabas lang namin. Hindi pwede kasi dito mainit. Mainit, baka ulitin na naman. Wala naman kami pampagamot, diba? Alam mo, Pitsi, yung binigay mo sa akin tulong, nung tinulungan mo kami, ang laking tulong sa akin. Kasi nakakabili na ako ng kahon-kahon na soft drinks, kabang-kabang bigas. Tapos, nung na-hospital yung asawa ko, iyon ang laking tulong na doon tinuha sa tindahan. At napalago ko ng husto yun na ang dami kong natutulungan, mga apo ko nag-aaral. Ay ngayon wala na kahit ano, kahit man lang candy, wala na akong nadampo. Kaya ako hinayang sana. Kasi ako pag binigyan ng isang tao, ay minamahal ko yun. Kasi sabi ko nga sa pamilya ko, mamahalin niyo itong tindahan kasi dito tayo nabubuhay. Nalulong po talaga ako. Ngayon nyo ate, makakabangon pa rin kayo yan. Sana ho, patulungan niyo ho sana ako. Oo ate, tingnan natin magagawa nito. Mamayang gabi, dito kami nila sa matutulog. Dito naman ang mga bata. Naku, mahirap para kay Kuya Russell na matulog dito. Sa kagaya niyang may kapansanan, mahihirapan siyang gumamit ng hagdan para gumamit ng CR sa ground floor. O di kaya ay tumawid sa tulay para iwasan ang baha palabas sa evacuation center na ito.
O ano dito siya napipiling lagi no? Kasi ito lang yung kalsada. Akalahati. O kalahati lang. Ganun bilang ang kalsada. Nakita nyo, maliit lang ang kalsada, kaya ang hirap pumasok ang bumbero, kaya ubos, dalos kami. Pinakita sa amin ni Nanay Lydia ang 115 kabahayan na nilamon ng apoy. Dito pala ang pinagmulan ng apoy. At ang bahay naman nila ay doon sa puno ng buko. Mabuti na lang din at hindi nadamay ang factory ng isang cooking oil na ito. Kundi baka 1/4 ng city ay mawala ng tirahan. Mabuti na lang at nakaligtas sila. Lalo na si Kuya Russell na nakatalon sa ilog, kundi baka isa na lang siyang kwento ngayon. Ito na ngayon yung bahay nila Nanay Lydia, nila Kuya Russell. Ito yung natupok ng apoy. Yung nagkasunog ng isang umaga. Wala na natira, paano na kami? Kaya ito na, wala na talaga. Wala, tupok talaga. Itong side na to dati, dito yung CR nila nanay eh. Yan yung may tubig na yan. Kasi ilog talaga to eh. Tapos yung doon yung ano nila, tindahan. Malaki yung bahay nila. Lydia! Kaya lang, gawa sa mga ano, sa mga light materials talaga. Sunog. Walang matira. Ang hirap ng buhay namin ngayon, mahirap pa kami sa daga. Sobrang hirap namin ngayon, hindi namin malaman kung saan kami magmumula, kung paano kami magsimula. Bago kami umalis ay iniabot na ni Sheena ang sobre na may lamang pera na galing kila Sir Mark at Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, Sir Mark, maraming salamat sa pagtulong niyo sa aming barangay at maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo sa atin. Sana pagpalain ka na may kapal at nang lahat makatulong kayo kahit kanino. Yan, niyo po na yung makakarating po. Alam namin na maliit lang na tulong ang naiabot namin sa mga nasunugan. Pero ganun pa man, umaasa kami na makakabangon sila muli. Sana sa pagbalik namin ay nakatayo na muli ang kanilang mga tahanan. At hangad namin na magkaroon muli ng tindahan sila Nanay Lydia para makapagsimula muli. God bless po. What we need in the Philippines is solidarity. Yes, ang kailangan natin sa Pilipinas ay ang diwa ng pagkakaisa, ang pag-ibig, ang pagpapahalaga at pagbigay respeto sa bawat isa ay nararapat upang tayong lahat ay umunlad socially at economically. Ang kailangan natin sa Pilipinas ay ang pagyapo sa diwa ng nasyonalismo at sa makademokrasyang sosyalismo. Ang pagyapo sa diwa ng nasyonalismo at sa makademokrasyang sosyalismo ay magdudulot ng pagkakaisa sa bawat Pilipino. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Respetuhin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong pagrespeto sa iyong mga magulang. Pagpahalagahan mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong pagpapahalaga sa iyong asawa. Sa ganitong mga paraan, ating masusugpo ang social injustice at inequality. Mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay tayong mga Pilipino. Salamat po.